Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright. So tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin etong isang video galing sa channel ni Pinas News Insider. Yan mga kababayan pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe po dyan sa channel ni Pinas News Insider. Nandiyan sa ibaba ang full video link, pakiclick nyo lang po at supportahan natin ang kanyang channel at video uploads. At eto na nga mga kababayan, PBBM, buong Senado, humalarma, grabe ang ginawa ng China, West Philippine Sea. Robin Kumantana, sinagot ng Senado. Aalamin natin yan mga kababayan, pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balita, ang Senador Francis Tolentino naglabas ng mga larawan na tila nagpapakita ng pagkasira ng Sabina Shoal na tila kagagawan di umano ng China. Kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at iminungkahi ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang ngang balita, tila kinundi na ng mga senador ang tila nangyayaring coral harvesting activity sa Rosol Reef. Kaya mga senador, pinalagan nito at nagbungkahe na pwedeng maghain ng claim damages ang Pilipinas laban sa kung sino man ang nasa likod ng paninira sa bakuran ng Pilipinas. Ipinakita rin ni Senator Tolentino ang kuhang larawan sa underwater shot sa Escoda Shoal o kilala rin bilang Sabina Shoal na magkaiba na ang kulay. Sa nakitang larawan, tila wala ng kabuhay-buhay kumpara sa dati nitong anyo na makulay. Hinala ng senador, mukha di umanong may pinatong na kung anong materyales sa ilalim na kakaiba sa natural nitong elemento noong hindi pa durog ang bahura. Pinakita rin ng senador ang larawan ng tila pagdagsa ng mga dayuhang barko sa Irogos Reef. Kaya ayon sa senador, dapat gumawa ng hakbang dahil mahalaga ang coral reef resources. Dapat di umanong mag-file ng case arbitration, pangalawa, ng International Court of Justice patungkol sa pagkasira ng natural resources. Bagamat hindi pa kumpirmado kung China ang nasa likod ng nadiskubre sa likod ng coral reef, ay sila di umano ang pinaghihinalaan ng senador dahil sa di umano'y mga aksyon ng China sa pag-aangkin nito sa West Philippine Sea. Kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at nagmungkahe na panahon na di umano para tumapik na tayo sa ating mga kakamping bansa para matulungan na marisolba ang isyong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Kaya ayon sa ating mga kababayan, tila suntok kay Senator Robin Padilla ang ginawang panawagan ng mga ibang senador na humingi ng tulong sa ating mga kaalyadong bansa. Dahil kung ating matatandaan, nagbigay ito ng isang pahayag na tila tutol sa presensya ng dayuhang Amerikanong sundalo sa West Philippine Sea na di umano'y magdudulot lamang ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Na kaya naman natin noon na tayo lang. Bakit kailangan pa ngayong humingi ng tulong sa ibang dayuhan? Ngunit ang panawagan na ito ng ibang senador sa paghingi ng tulong sa kakamping mga bansa, kasali na ang mga hukbong Amerikano, ay tila hindi lamang sa pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea, kundi ang tila labis na pang-aabuso ng China sa likas na yaman ng West Philippine Sea. Lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Sana nga itong lesson na natutunan natin sa paglalagay sa mga taong manunungkulan sa ating bayan, huwag na nating makalimutan at i-apply natin sa lahat ng uri ng butuhan dito sa ating bansa. Kung minsan man silang nakalusot,
dahil nagkamali tayo sa pagpili sa kanila. Siguraduhin na lang natin na di na ito mauulit. Yan ang mahirap tama, no? sa walang natapos na kursong matino. Banat ng banat at walang matinong diskusyon. At puro pabida at parang nasa pelikula palagi. Pananalita na lang na parang sigas sa kanto. Sensitibo ang mga usapin sa West Philippine Sea. Baka hindi niya alam. Kung hindi maingatan, gera ang kahinatnan. Tama na, mag-ingay tayong mga Pilipino. Kasi bansa na natin ang pinag-uusapan dito. Mga karapatan natin na binabaliwala na lang ng China. Lagi tayong tinatakot. Sana naman magkaisa na tayong mga Pilipino. Oo nga mga kababayan, no? At mapapansin natin, no? Talagang binabaliwala lang ng China, no? Yung mga pakiusap o yung mga reklamo natin, no? Sa own cause, di ba? Baliwala sa kanila yan, no? Laban kung laban na. Hayaan natin ang mga matatalinong senador. Huwag ka na lang sumali, Senador Padilla. Tama sila Senator Estrada at Senator Tolentino. Inaabuso na ng mga China ang Pilipinas. Tumahimik ka, Senador Padilla, para walang gulo. Isa na lang po. Sino po kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre at bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy palipad-lipad doon? Yes, sir, we acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Okay, so eto mga babayan, no, yung sinasabi dito, oo, Coast Guard nga, no, yung humaharang na isa ron. Pero kung mapapansin natin, no, na yung China Coast Guard po, may mga kasamang Chinese militia vessel. Okay, so pag sinabi po natin Chinese militia vessel, under din po ito ng PLA ng China. 'Di ba? At pag sinabi nating under ng PLA, nasa Navy pa rin po 'yan, 'di ba? So sandatahang lakas pa rin po 'yan ng China. So ibig sabihin, merong puwersa no ng Navy doon po sa mismong pagharang sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Correct me if I'm wrong. Yun po kasi yung pagkakaintindi ko, ano? At kung mali naman po, ay pa-comment na lang po dyan sa ibaba, alright? Tapos tayo, meron na tayong ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon. Grabe, parang nasampal dito si Senator Robin, no? Sinagot, no? Sinagot siya, no? Dito, no? Yun yung pagkakaintindi ko rito na parang sinagot-sagot siya dito dahil yun nga, sinabi dito na legal, no? Yung ginagawa ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines at yung Poseidon ng Amerika doon po sa Ayungin Shoal. Ang illegal po dito, no, is yung ginagawa ng China, no? Grabe, ano sa palagay ninyo, no? Ito para sa akin lang, no? Chairman, wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano, ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na, hindi ba po yun parang na one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng Act of War. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong Act of War? Pati ba paliwanag din sa amin?
Arm attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Eh, di po ba yung civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. sa Umaaligid-aligid yung armed organisasyon forces. po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag natin ibahin ang international law, sir. Ang Coast So ito parang hindi naintindihan ni Senator Robin, no. In-explain na, no, dito na yun ngang mga Coast Guard ng China, no, hindi po siya civilian. Pagkos ito po ay under ng PLA, no. So malaking violation po, mga babayan, no. Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung Dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, I mean Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ito mga babayan, no, nababasa ko rin, parang tila sa pagkaka-analyze po ng mga kababayan natin. No? So ako, kahit ako sa tingin ko, no, parang lumalabas nga, kaya marami nagagalit dito kay Senator Robin. Kasi parang lumalabas na pinagtatanggol niya pa, no, yung China. Bagkos ito, malino dito, sinasabi po, no, na nagbabiolate, na yung China Coast Guard, no, under po siya, no, ng PLA, which is Armed Forces po ng China. 'Di ba? Pero parang dito hindi naintindihan ni Senator Robin at sinasabi nga ng mga kababayan natin na tila pinagtatanggol niya pa, no, yung China. Okay? So ano sa palagay ninyo? No, ewan ko lang i-comment daw niyo diyan sa ibaba, alright? Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung Eh, militia. kahit naman po ito, under ninyo itong armed forces. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang... Malinaw kasi dito 'di ba? Na yung Philippine Coast Guard, no, ano siya, civilian siya para sa atin, 'di ba? Pero yung China Coast Guard under po 'yan ng PLA, no? So ulitin natin Okay, so tuloy natin. Yung sa atin po yun. Pero yung Dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, I mean Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung Eh, militia. kahit naman po ito, under ninyo itong armed forces. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definisyon ng China. Opo. Oh. Wow, talaga lang, Papa, pato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what the military is doing. And Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, Hindi nga definition kasi. ng international law kung ano ang Coast Guard. Yun na nga. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng Ito parang hindi naintindihan ni Senator Robin. Ewan ko lang yun lang yung nakikita ko rito. international law sa Coast Guard. So, ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard because
the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami, ay nangihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now, in terms of, may I add, Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, wag natin masyadong kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan pag gera na. Wag natin ibahin eh. Kasi na tayo eh. Ang hirap naman natin na para naman tayong yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng standoff dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po pambihira naman mga kapatid ko. Parang parang hindi maintindihan ni Senator Robin yung 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 diskusyon. Ewan ko lang yung kasi nakikita ko eh. Ewan ko lang. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Hindi nga eh, di ba? Yung po ba? Na hindi. Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo. Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin na Yusek Madriaga kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did we request the presence of the US aircraft there? May coordination po sa AFP but kahit po pala yung sino tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? anong coordination at pwede pong tawagin si J3 pero pwede sagutin po. Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya yung trabaho. Medyo kaya may Amerikano o sinong ibang bansa po kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Yan lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Chairman, patutunayan ko po yun. Dahil ako, hindi naman ako Coast Guard. Hindi din naman ako, civilian lang ako. Pero nakapagdala ako ng supply doon sa iyo. Opo, yun lang po. Kailangan lang po natin linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang gusto kong linawin talaga. Bakit handa na ba tayo doon sa usapin na naglagay na pumayag na tayo? Paano kung nagpalipad din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila? Ano po kayang reaksyon natin, Chairman? Ano pong magiging reaksyon natin kapag sila naman ang nagpalipad na doon? Nagpaliparan na sila doon. Meron na nga di ba? Tayo na po naipit sa gitna. Yun lamang po, Chairman. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, sir eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply doon. Yun lamang po. Maraming salamat po, Chairman. Alright, so yung mga babae, kayo, ano sa palagay ninyo? Anong opinion ninyo? Anong nakikita ninyo? Anong obserbasyon ninyo?
dito sa mga pangyayari na to, dito sa hearing na to, no, mga kababayan, no? Pero sabi nga ng mga kababayan natin, no, at nakikita naman natin, no, na tila sinasabi nga, no, na itong si Senator Robin nga daw, tila parang pinagtatakpan, pinagtatanggol pa, no, yung China. Okay? So, anong opinion ninyo? I-comment down nyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.